Alam niyo po ba mga kababayan, meron pong sinasabi itong si Vice President Sara Duterte na kung saan malaki daw po ang kumpiyansa niya sa kanyang impeachment. So ngayon sabi po dito, BP Sara sa mga kumpiyansa sa kanyang impeachment. Sabi pa po dito mga kababayan, pumalag si Vice President Sara Duterte sa pahayag ng ilang mambabatas na kumpiyansa silang makakuha ng sapat na boto sa plenaryo para may akyat sa Senate Impeachment Court ang mga reklamo laban sa Vice Presidente. Sabi daw ni Sara Duterte, eto raw, kung ordinary individuals lang yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan. Kasi yan naman yung opinion nila. Yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mababago ang nararamdaman ng isang tao. Saad po ni Duterte sa isang panayam mula sa pagbisita niya sa The Hague, Netherlands. Sabi pa dito mga kababayan, kung matatandaan nyo, nakakuha po ng over 55 mga kababayan na miyembro ng House Justice Committee ang boto sa committee report kaugnay ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte na kung saan mga kababayan pinagtibay na may probable cause po talaga. So ngayon, pakinggan nyo mismo yung testimonya mga kababayan or yung statement ng ating Vice Presidente na inutil ika nga. So ito, i-play po natin. Kasi natanong siya dito patungkol po doon sa kanyang impeachment At makikita nyo kay Sara Duterte mga kababayan na tila namumroblema din at kinakabahan din sa kahihinatnan ng kanyang impeachment. Dahil kung titingnan po talaga natin, kung pagbabasihan po natin yung sinasabi ng mga expert na abogado, talagang makukonvict po itong si Sara Duterte at may impeach po talaga ito. So ito, i-play po natin. Political also. What is your position? A lot of people, especially individuals na talagang gusto kang ma-impeach are already spreading statements sa social media or sa mainstream media that you will be impeached and there will be impeachment sa Senate against you. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Okay ako, simple lang sagot ko dyan mga kababayan. Bakit sobrang sigurado na sinasabi ko sa inyo palagi na may impeach po talaga si Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon? Dahil nga, yung mga sinasabi ng abogado niya, ano po ba ang sinasabi ng abogado niya? Wala na pong dahilan etong si Sara Duterte para pumunta pa ng Kamara. Hindi na pupunta at doon na lamang magpapakita sa Senado mga kababayan. Sabi ng abogado niya na si Attorney Powa, once na maiakyat sa Senado yung article of impeachment ni Vice President Sara Duterte, once na mai-transmit sa Senado, doon lang daw haharap etong si Sara. Pero para sa akin mga kababayan, in my personal opinion, hindi na po haharap yan sa Senado. Dahil nga, ayaw niyang makaharap yung mga kongresista mga kababayan na tatayong prosecutor kung sakaling magkaroon ng trial mga kababayan dyan sa Senado at kung sakaling maiakyat yung mga article of impeachment laban po sa kanya. Ano po, malabo nang sumipot dyan, malabo na magpakita, malabo na pong umattend etong si Sara Duterte. Ano po, dahil nga, iaasa na niya sa 16 niyang abogado yung pagdepensa po sa kanya. So kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, ito tanong ko lang naman, sa inyong palagay, pwede nyong i-comment sa ating comment section, aatin ba si Sara Duterte sa Kamara, sa Senado once na magkaroon ng trial o hindi na? Ayan, comment nyo sa ating comment section. It's about to ask VP because Representative Ridon actually even made mention in an interview that you're very clear na talaga that there will be 106 votes which is required articles of impeachment na ma-endorse doon sa Senate. Well, hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Okay. VP Inday, just to conclude this interview, VP, no? Para siguro jet lag ka pa. Wala, okay lang ako. Okay lang. VP, what's ako ng mayos. Okay. Mag-jet lag. VP, what's your message to the undying, unwavering love and support to the former president and to the Duterte family, to you and your siblings as well?
Kasi biruin nyo yung ano ni Sara Duterte ha. Kung titingnan nyo mga kababayan, kung siya ay kumpiyansa at saka yung kanyang team na maipapanalo nila, eto pong impeachment ni Sara Duterte at mapapawalang sala etong si Sara, bakit tumantong pa sa point na kailangan mamukpok ng laptop? Hindi ako nagtatanong lang ako Nagtatanong lang ako kasi mainit na usapin po ito mga kababayan na meron daw abogado na pinukpok ng laptop sa ulo siguro ng kanyang kliyente. At alam ko namang alam ninyo kung sino yung tinutukoy ko. Di ba? Kasi nabalitaan daw. Ang nangyari pala dito mga kababayan, ayon sa ating panaginip, ika nga, nabalitaan daw nitong kliyente na may probable cause. Ano po laban sa kanya? Yung mga reklamo laban sa kanya. Tapos ang nangyari mga kababayan, hindi na alam gagawin, nagpanic attack na, nagpanic mode na, nang pukpok ng laptop. Allegedly mga kababayan. Tapos yung pinukpok daw ng laptop, may ano daw, may pasa daw sa muka. Tapos alam niyo yung pinakamatindi pa dito mga kababayan, after daw mamukpok ng laptop, naglock daw sa kwarto at nagiiyak ng 12 hours na para daw toddlers mga kababayan. Yun yung sabi. Gaano po kaya katotoo yun? Tayo nagtatanong lang naman. Kaya comment nyo nga sa inyong palagay sino yung abogadong pinukpok ng laptop. Anyway, tuloy pa natin. Yes, oo. Undying din yung pagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin. In fact, kanina, as you mentioned, to bring the message to him, sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo. Para lutang, no? Alam kong joke yun or hindi, but 12 miles away for him. for PRD, I would take it as a joke. And of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Eto na. Pakinggan nyo mga kababayan yung modus ni Sara Duterte. Eto na yung sinasabi ko sa inyong paawa effect na diskarte ng mga Duterte kapag ka sila ay nasa sa harap ng pananagutan. Di po ba? May paawa effect sila. Ngayon sinasabi ni Sara Duterte dito, ito pakinggan nyo yung modus niya mga kababayan. Joke. And of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, Hindi, dapat kasi Sara Duterte, sinabi mo dyan, yung lakas mo galing sa Panginoon. Dapat ganun. Kasi wala namang iba makakatulong sa inyo kung hindi ang Diyos. Kung magdadasal kayo. Pero dahil nga galit kayo sa Panginoon at minumura-mura ninyo, binabastos-bastos ninyo, ginagamit-gamit ninyo para sa mga PR ninyo, yan ang ganti sa inyo ng panahon. Pinaparusahan na kayo. Kasi mga kababayan, di ba kung kailan niya lang gusto gamitin ng Diyos, pagka magsisimba, kailangan may picture pa, papa-PR pa mga kababayan. Tapos kapag yung kanyang tatay, nung nasa sa kapangyarihan, kumurahin ng Panginoon, napakatindi. So ngayon, mga kababayan, ang point kasi natin dito, yung nangyari sa kanila, karma na po nila yan sa ginawa nila sa pera ng mamamayang Pilipino at sa ginawa ni Duterte dati na pagmak mga kababayan sa Panginoon, pagmura sa Panginoon. Kaya nga sa totoo lang, itong mga modus nila, mahirap na po itong kagatin, ika nga. Mahirap na po itong sakyan. Biruin nyo, nagpapaawa dito na parang sinasabi, kayo na lang ang pinanghuhugutan ko ng lakas, kayo na lang ang inspirasyon ko, kayo na lang ang meron ako para maawa ang tao. Pero tingnan nyo mabuti mga kababayan kung siya talaga ay may awa sa mga kababayan Pilipino po natin at may malasakit talaga siya, ibabalik niya yung pera. Na kinulimbat niya sa kaban ng bayan. Iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko. Kaya hindi ako iniwan ng mga outside. So in politics, what's the Yung argument for you? Diba? Paawa! VP, another statement coming from perhaps sentiments by the Filipinos. Are you ready to become the next president of the Philippines?
I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that Boboto ba kayo ng inutil? Boboto ba kayo ng inutil na vice-presidente? Bilang presidente? Boboto ba kayo ng pro-China? Dapat tanungin nyo muna mga sarili nyo. Kung kayo ba ay boboto ng pro-China. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ang pinag-uusapan dito, teritoryo ng Pilipinas. Ang pinag-uusapan dito mga kababayan ay buhay ng mga kababayang Pilipino po natin sa hinaharap. Kaya pag-isipan nyo ng maraming beses kung susuportahan nyo ba or hindi. Kasi mga kababayan, kita nyo nga nilampaso nga siya ni Senator Raffy Tulfo mga kababayan sa Luzon. Ganon katindi. Tapos ang pinakamatindi pa dito, nagtay pa sila ni Senator Raffy Tulfo. Partida, hindi pa nagdi-declare si Senator Raffy Tulfo na siya ay tatakbo sa presidency mga kababayan. Kaya nga ako, kung sino man yung tatakbo, ngayong darating na 2028 election, wag lang si Sara Duterte, susuportahan natin mga kababayan. Kasi nga, pagka si Sara Duterte naging presidente, kawawa ang bansang Pilipinas. Maniwala kayo. Talagang babagsak sa lusak ang ating bansa. Yung korupsyon mga kababayan na sinusubukang pigilan sa panahong ito ngayon, na lumaganap pa, mas lalo pa yung lalaganap. Dahil nga, pag naging presidente si Sara Duterte, hindi naman magtatrabaho yan, bagkos ang atupagin yan, yung pondo ng bayan. there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. On behalf of the Filipino VP, mabuhay ka, mahal ka namin at asahan mo ang suporta namin. Duterte! Ayan. So ngayon mga kababayan, eto rin pala, iisa rin pala yan. Yan. Meron tayo nakitang post, 'di ba? Sinasabi ni Sara Duterte, siya daw ay tatakbo sa presidency mga kababayan, pero hindi naman niya maharap-harap yung kanyang mga pananagutan. Dapat kung ikaw ay may balak tumakbo sa presidency sa darating na 2028, dapat alam mo ang pananagutan mo at kaya mong harapin yung pananagutan mo, hindi yung tinatakbuhan mo. Kita niyo mga kababayan saglip na sagutin niya yung itinatanong na mga kababayang Pilipino po natin kung gaano nga ba katotoo yung paglabas at pagpasok ng pera sa kanyang bank account na umabot ng bilyones. Ano ginawa niya? Nag-travel siya abroad mga kababayan at nagpapasarap na naman siya sa ibang bansa sa dahig. Kumbaga ginagawa na lamang po niyang dahilan yung kanyang tatay, yung kanyang ama para po para makalabas ng bansa at makapagliwaliw sa ibang bansa mga kababayan habang may mga kinakaharap siyang reklamo dito po sa bansang Pilipinas. So ngayon, ano ba ang sabi dito ni Attorney Lorna Kapunan? Sabi niya dito mga kababayan, ayan Lorna Kapunan, nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Sabi ni Attorney Powa in an interview, we are ready to go the Senate. But kahapon lang meron siyang if we go to the Senate, siguro tinamaan nga ng laptop yung ulo, no? Yun yung sabi dito mga kababayan. Kasi nga naman nung una sinasabi ni Attorney Powa, kung titingnan nyo sa mga interview mga kababayan, ready na daw po etong kampo ni Sara Duterte kung sakaling ma-transmit yung article of impeachment doon daw po sa Senado. Ibig sabihin, pag sinabing ready, kahit si Sara Duterte, ready na rin humarap sa kanyang mga pananagutan mga kababayan sa Senado once na ma-transmit yung article of impeachment. Pero kahapon nag-iba yung pananaw mga kababayan at sinasabi ni Attorney Michael Powa at may nakalagay ng if. Yan yung sabi dito mga kababayan if we go to the Senate, yan na yung sinasabi. Pero nung una, we ready to the Senate or ready silang pumunta ng Senado mga kababayan. Pero ngayon, may nakalagay ng if. Ibig sabihin hindi sila handa. Walang kasiguraduhan mga kababayan kung pupunta ba talaga sila or a-attend ba sila kapag nagkaroon ng trial dyan po sa Senado. Ngayon siguro baka ito'y epekto ng malakas na pagkakahampas ng laptop sa ulo. Ako nagtatanong lang ako gaano kaya katotoo yun mga kababayan na allegedly meron daw inampat ng laptop ta ulo na abogado. Kasi nga nagwala yung kliyente mga kababayan, nagtrantoms. Dahil nga, wala nakakuha ng 55 na boto
Isang patunay na may probable cause po talaga yung reklamo kay Sara Duterte. So ngayon, ituloy pa natin mga kababayan. Kung titingnan nyo, syempre, hindi mapakali si Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, sa May 11, talagang magkakaalaman na kung may impeach ba talaga etong si Sara Duterte or hindi. Pero para sa akin mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ang tingin ko talaga dyan, mai-impeach etong si Sara Duterte. Kahit nung February pa lang, mai-impeach po yan sa pangalawang pagkakataon. So ngayon, sabi dito, sa nakita po nating balita galing po sa Politics T, umiiyak daw na parang toddler at yung binato ng laptop may pasa daw sa muka. Sabi dito, mainit na chismis. Ang nag-post po nito si Kagawad Joey. Mainit na chismis, totoo ba na after magbato ng laptop, 12 hours daw nag-lock sa kwarto at umiiyak? An insider even said, parang toddler umiyak, nakakaawa. Ayun yung sabi dito. So ito yung post. Sara Duterte umiyak for 12 hours, parang toddlers after mambato ng laptop. Yan yung sabi dito mga kababayan Rumors say either Attorney Powa and Senator Amy R. Marcos ang binato after mabalitaan about sa impeachment na sapat na ang probable cause mga kababayan. Ayun yung sabi dito. Maalin daw kay Attorney Powa yung binato or dito daw mga kababayan kay Senator Amy Marcos. Kasi nga nagtrantoms daw etong si Sara Duterte. Di po ba? Nagtrantoms. Dahil nabalitaan na may sapat na boto para mag-proceed mga kababayan o para madala sa plenary yung usapin ng impeachment itong si Sara Duterte. Alam naman natin, pag nadala yan sa plenary ng Congress, automatic pagbobotohan na po yan. Pagdidebatehan ng konti, tapos pagbobotohan. Pag nakakuha ng 106 na boto, automatic mga kababayan may i-transmit po yan sa Senado. At pag na-transmit sa Senado, alam nyo naman kung ano yung sinasabi ni Tito Sen. Agad-agad magkukonvene ang Senado bilang impeachment court. Ngayon, paano kapag agad-agad nga nag-convene ang Senado bilang impeachment court? Tapos yung grupo ni Sara Duterte, yung kanyang 16 na abogado ay hindi handa para idepensa siya mga kababayan. Kasi nga paiba-iba ng sinasabi ng kampo ni Sara Duterte. Kaya natataranta na siguro si Sara Duterte kasi nga paiba-iba na ang sinasabi ni Attorney Powa. Nung una handa pumunta ng Senado. Pangalawa mga kababayan, walang kasiguraduhan kung pupunta or hindi. Di po ba? Kaya nga sa totoo lang di ko rin masisisi. Etong si Sara Duterte, syempre ikaw ba naman bumayad ka na napakaraming abogado. Tapos ang ending mga kababayan, yung mga abogado mong binayaran, allegedly, hindi pala mga handa. At hindi ka kayang ipagtanggol. Tapos alam niyo yung pinakamatindi pa dito, nung nabalitaan nila na malaki ang tsansa na makakuha ng sapat na boto, meron po lumabas na balita mga kababayan na kung saan daw may mga kongresista daw po ang nagbaback out at ayaw nang pumirma o ayaw nang maging co-author ng impeachment mga kababayan ni Sara Duterte. Ngayon, meron tayong nakitang balita mga kababayan na kung saan sabi po dito sa UNTV News and Rescue, suporta sa impeachment versus BP Sara, nadagdagan pa ayon kay Chair Luistro mga kababayan. Ibig sabihin, saglit na pababa, nababawasan, nadadagdagan pa. O ibig sabihin, parami ng parami yung gustong mag-back up o sumuporta sa impeachment laban po kay Sara. So ito ay play po natin. Rosalie, anong pananaw ni House Justice Chairperson Luistro sa ulat na nababawasan yung bilang ng mga sumusuportang kongresista sa impeachment ni VP Duterte sa Kamara? Ella, nagtataka. Mga kababayan, ito. Press 1 nga. Kung sa palagay ninyo may impeach itong si Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon. Press 2 sa nagsasabing hindi. Ayan malaya po kayo makapag-comment. Press 1 sa mga nagsasabi na may impeach etong si Sara Duterte at press 2 mga kababayan sa mga nagsasabing hindi at malabo. Si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa ulat na nababawasan ng bilang ng mga kongresistang sumusuporta sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
Anya, hindi ito ang ipinapakita sa nangyaring botohan sa House panel kaugnay ng pagtukoy ng probable cause sa mga reklamong impeachment at ng aprubahan ng committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Pakinggan natin ang pahayag ni House Justice Committee Chairperson Kasi kung titingnan nyo talaga mga kababayan, 55 na yung bumoto eh. Ang kailangan na lang talaga 51 na boto mga kababayan para maiakyat na sa Senado itong mga article of impeachment. Ano po, at yung 51 na yon, napakadali na noon mga kababayan. Representative Jervy Luistro. How can it be decreasing if from 53 naging 55? Ah, I think it's increasing, no? With its plain view from 53 to 55, the interpretation should be nag-increase ang support in the Justice Committee. nadagdagan ng I dalawa. don't know any Kong who is withdrawing his vote or signature from the determination of probable cause and even from our approval of committee report yesterday. So, from my end, I deny that allegation that there are Kongs who are withdrawing their signatures. Eh, gaya nga ng sabi ni Atty. Kapunan, talagang yung mga DD-shit gagawa daw po ng paraan eh. Di ba? Yung mga DD-shit supporter, yung mga DD-shit vlogger, nakaalyado ni Sara Duterte, gagawa ng paraan yung mga trolls para daw po ilihis yung usapin ng impeachment ni Sara Duterte. At para sabihin mga kababayan, hikayatin ng taong bayan na wag kayong maniwala dyan sa ginagawang yan ng House Justice Committee. Eh ang problema, saglip nga na pababa. Eh kita nyo po ba yung nangyari from 53 naging 55 mga kababayan? Ibig sabihin patuloy yung pagdami ng suporta para ma-impeach etong si Sara Duterte. Kaya nga ako malakas ang loob ko sabihin sa inyo ng paulit-ulit na sa pangalawang pagkakataon mga kababayan, maniwala man kayo or hindi, mai-impeach po talaga yan. Ano po, mai-impeach po yan sa Kamara. Dahil sa unanimous vote sa House Justice Committee, lulusot ang impeachment ni VP Duterte hanggang sa plenaryo ng Kamara. Samantala, target na ngayong araw na maipadala ang kopya ng committee report at resolusyong articles of impeachment sa respondent o ang Vice Presidente, complainants at lahat ng House members. Ito ay oras na maisama sa order of business ng plenary session ng Kamara ngayong araw ang ulat at resolusyon. Grabe no? I anticipate that today, nag-uumpisa na ang transmittal nitong mga documents na ito. That includes the committee report, the resolution, the articles of impeachment to the justice members, the respondent vice president, and even to the complainant. Aga, inirekomenda ng House Justice Committee na ma-impeach si VP Sara sa 4 na articles of impeachment. Nako! Partikular na ang maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery, graft and corruption, at matinding pagbabanta. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ayan mga kababayan maliwanag na sinasabi dito na saglip na mabawasan o bumaba yung suporta para po sa impeachment ni Sara Duterte gaya na ipinapakalat ng mga taga-suporta ni Sara Duterte, nadadagdagan pa mga kababayan. Kasi nga kung pagbabasihan po natin yung katotohanan, from 53 naging 55. Ano po yung nakuhang suporta mga kababayan ng Committee on Justice para masabing may probable cause or may sapat na basihan mga kababayan at may probable cause ito pong reklamo labang kay Sara Duterte at para maiakyat na sa plenary, mapagbotohan na at pag nakakuha ng 1/3 na boto, mai-transmit na sa Senado at ang Senado ang gagawin, magkukonvene agad-agad. Ang pinakamasaklap dito na posibleng mangyari na ikaka-impeach po talaga ni Sara Duterte ay yung hindi kahandaan ng mga abogado ni Sara Duterte. So siguro, yan yung mga dahilan kung bakit nakapambato ng laptop, allegedly, etong si Sara Duterte mga kababayan sa isa sa kanyang mga abogado. So ngayon yung abogado na yon, hindi natin alam kung sino mga kababayan. Pero ako magtatanong lang ako, gaano po ba katotoo, Atty. Powa, na ikaw yung binato ni Sara Duterte ng laptop? Ako nagtatanong lang naman ako hindi ko sinasabing totoo. Nagtatanong lang ako mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano pa masasabi ninyo, hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion ninyo. Hingil po dyan mga kababayan sa topic na yan.